ka? Ang dami naman nun. Oo naman, kasama na rin dun yung binigay sa akin ng ate ko. Ganun ba? Grabe, ang sarap siguro magkaroon ng ate, no? Girls, ano pinag-uusapan niyo? Pwede ba ako makisali? Aba, paano ba yan? Nandito na yung isang taong hindi nag-iisip. What? Anong ibig mong sabihin? Makinig ka mabuti, Mikan. Okay. Ang darating na summer ay tinatawag na 17-year-old summer. Isang special na okasyon yon. Yun ang ibig kong sabihin. Ngayon, alam mo na. Ganun pala. Ganun talaga yon. Ang 17th year ang pinakapik ng pagkabata. Ang asul na beach, ang white sand, malapit na tayong makaliting dun. Pakiramdam ko, hinihintay na tayo ng dagat. Ikaw, ano bang plano mo? Gusto mong malaman ko anong plan ko? Wala pa ako naiisip. Hindi ko pa alam eh. Nakakatawa ka talaga. Kita, may mga ganyang tao talaga. Ano bang gusto niyong palabasin? Malalaman natin yan. Mikan, sagutin mo to, ilan ang swimsuit mo? Swimsuit? Bakit ka tinatanong? Wait. Hindi ko na yung kailangan bilangin. Ang ginagamit ko lang ay yung pang-PE natin. Kita mo na, sabi ko na nga ba eh. Hindi lang hula ko eh, tamang hinala ko. Ano ba kasi yun? Linawin niyo nga kung anong gusto niyo sabihin! Naku, pasensya ka na, Mikan. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Alam mo kasi, may mga taong nagkakaroon ng masayang summer at may mga tao din namang nagkakaroon ng walang kwentang summer. Ayon sa mga research, kapag hindi umabot sa 3 ang swimsuit ng isang tao, hindi magiging makabuluhan ang summer niya. Ano? Ibig sabihin, sa bilang ng swimsuit mo malalaman kung magiging masaya ang summer mo. Sino nagsabi? Anong research naman yun? Sabi yun ng nasa higher batch. Naniwala naman kayo. Ha? Mika, hindi ka naniniwala sa amin? Kasi naman, paano ako maniniwala sa isang bagay na ganyan kababaw? Pero totoo yon, para sa taong isa lang ng swimsuit, kadalasan nagiging walang kwentang summer niya. Subok na ang theory na yon. Wala din masyadong adventure. Magiging boring lang ang summer niya. I'm here na! Ito na yung summary ng outdoor school activities. Buti naman, salamat, Mikan. Maraming salamat. Buti pa, next month na natin gawin yan. Hindi na ako makapaghintay. Wow, outdoor school activities. Tapos mag-overnight pa. Oo, ginagawa yan tuwing summer. Wait lang, may gusto lang akong itanong sa inyo. Ilan bang swimsuit nyo? Swimsuit? Meron akong 3. Kasama dun yung swimsuit na ginagamit natin sa PE class. Ako din, 3. This year, nakabili ka na ba? Hindi pa. Teka, sandali lang. Bukod dun sa swimsuit na ginagamit sa school, meron pa kayong iba? Oo, meron naman. Ba't mo nagtanong? Wala lang. Ikaw ba, Megan? Wala ka bang ibang swimsuit? Meron ka din ibang swimsuit? Meron akong 3 swimsuit. Hindi pa kasama dun yung ginagamit sa school. Talaga? This year kasi bumili ng swimsuit para sa akin yung boyfriend ko. May boyfriend ka? Award! Ay, magiging masaya ang summer depende sa dami ng swimsuit mo. Kahit minsan hindi ko naisip na ganun pala talaga yun. Hindi mo kailangan problemahin yun. Ano naman ngayon kung madami silang swimsuit? Silang may gusto nun, no? Oo nga, no? Wala namang special doon. Ganun na nga. Ikaw naman, Shini. Ilan bang swimsuit mo? Ako? Meron akong isang bikini tsaka isang one-piece swimsuit. Yun lang. Pati pala ikaw, may ganun kang swimsuit. Ano naman ngayon? Kahit isa lang ang swimsuit mo, pwede pa rin namang maging masayang summer mo eh. Ito na yung ashtray. Salamat. Swimsuit. Ano kaya kung bumili din ako ng isa? 17-year-old summer. Ha? Mika, buti na abutan kita. Samahan mo naman akong bumili ng swimsuit. Okay lang ba? Ha? Sige na, tara na. Huwag na, ikaw na lang. Hindi naman ako nababagi sa 17-year-old summer eh. Huwag mong sabihin yan. Pareho lang tayo. Ang swimsuit ko lang ay yung ginagamit sa school. Ano? Di ba tinawanan mo ako kanina dahil lang sa isang swimsuit ko? Sorry, mahirap kasing aminin yan kanina eh. Nakakahiya. Ang plastic mo naman. Kaya nga gusto ko mag-sorry sa'yo. Meron naman talaga akong 3 swimsuit. Nakatago na nga lang yung 2. Yung ginamit ko ng elementary, yung ginamit ko ng high school, at yung ginagamit natin ngayon sa PE. Yun lang naman ang meron ako. Ganun, pareho nga pala talaga tayo! Sorry talaga! Mahina, sa tingin ko walang katuturan yung usapan natin kanina. Pero naisip ko, isang beses lang naman yung 17-year-old summer, kaya gusto ko sana maging masaya yun. Kung sa bagay, tama ka. Kaya bumili na tayo ng swimsuit, sige na! Ang
Sabi sa akin ni Shimi, may bikini siya at one-piece na swimsuit. May binibenta ngayong swimsuit na mura lang dun sa station building. Huh? Grabe, may iba't ibang klase pala ng swimsuit dito. Parang hirap pumili. Ah, Mika, ito oh, isukat mo to. Huwag to, parang pang New Year at nakakailang isuot. Ganun ba? Sa tingin ko kasi bagay yan sa'yo. Ah, sandali lang. Titingin ako ng ibang style doon. Okay. May maitutulong ba ako? Hi, naghahanap ka ba ng swimsuit? Opo, tumitingin na po ako. High school kaya siya? O college student? Hindi naman siguro siya elementary, no? Bahala na nga. Iisipin ko na lang na mas mature siya. College student ka, no? Opo, tama kayo. Oh, Ang galing, alam niya. Lagi kasi ako napagkakamalang high school eh. kung ganun, tignan mo to. Itry mo lang. Ang cute nito, oh. Maganda tong gamitin sa beach o kaya sa swimming pool. Yung iba na lang po siguro. Gagamitin mo ba sa ibang bansa? Kung beach sa ibang bansa, dapat mas daring ng konti ang isuot mo. Ito na lang ang isuot mo para sexy. Thanks, pero hindi ko naman kailangan magpa-sexy. Ganun ba? Dito na lang yellow na swimsuit ang i-try mo. Excuse me, pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Nandito na po ako. Yes, sa wakas nakabili na rin ako ng gusto ko. May swimsuit na ako! Ito ang napili ko! Hindi ako komportable. Masyado na siguro ako nasanay sa swimsuit na ginagamit sa school. May ganyang swimsuit ka na? Malaman, hello! Di ba dapat kumatok muna kayo bago pumasok sa kwarto ko? Hindi ko naman kasi alam na nakauwi ka na pala. Sabi ko po kanina nandito na ako. Bakit ka bumili ng swimsuit? Kasi malapit na mag-summer eh. Nagsayang ka na naman ng pera. Pag naubos ang allowance mo, wala na akong ibibigay. Ma, cheap lang to, no? Ano po sa tingin nyo? Maganda po ba? Ha? Mukhang simple lang. Swimsuit lang naman yan, di ba? Simple lang. Oo, kaya lang mukha kang palata sa swimsuit na yan. Palaka! Kakak. Dahil lang green to, nabuha na akong palaka. Compliment nga yun para sa'yo eh. Ang cute nga nun. Bulilit sa palaka. Ay, tama na yan. Kumain na nga tayo. Okay, basta ito na ang isusuot ko para sa 17-year-old summer ko. Tama. Megan! Tutulong ka sa paghahanda ng hapunan! Wait lang, Ma! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Welcome sa cooking show ni Mikan! Ang challenge natin ngayon ay makapagluto ng masarap na pagkain gamit ang bamboo shoot. Ito ang mga pangunahing sangkap. Bamboo shoot na binabad sa tubig, mga sariwang cherry, 2 itlog ng pugo, at 2 sausage. Okay, ano kaya ang mai-invento nating dish gamit to? Malalaman natin yun mamaya. Eto na! Sisimulan na natin! Tada! Ilagay ang bamboo shoot sa plato. Tapos, ilagay dito ang 2 itlog. Ihana yung cherry sa isang side. At ilagay ang sausage dito sa baba. Kamukha ni Mama! Megan, huwag mo paglaruan ng pagkaon! Okay na. Salamat. Ayan, okay na. Salamat. Si Yuso pala magbibigay ng lunch sa atin ngayon. Okay na. Salamat. Okay na. Okay. Okay na. Salamat. Fujino, tama ba yung binibigay mo sa kanila? May mali ba? Ang dami mong nilalagay eh. Aabot ba yan hanggang sa huling nakapila? Lagot, baka hindi nga magkasya. Lagi nagpaplano si Yuzu! Paano na yan? Ano kayang pwede nating gawin? Sige na, tutulungan kita. Tignan mo, nagpalit ng pwesto sina Yuzu at Fujino. Oo nga, no? Ano kayo nangyari? May 10 pang nakapila. Pero ito na lang natitira para sa kanila. Meron akong malaking responsibilidad ngayon.
Dapat mapagkasya ko to sa 10 tao. Kung hahatiin ko to sa 10 tao. Okay, ganito kadaming ibibigay ko sa bawat isa. Yan, salamat. Okay na. Salamat. Okay. Salamat! Saya-saya ko si Yuzo nagbigay ng lunch. Gusto ko nilang tignan at huwag nang kainin. Naman, nagbigay lang siya ng pagkain gaya din ang ginawa niya para sa iba. Alam mo, kahit na lalaki si Yuzo, napakamitikuloso niya. Bihira ang tulad niya. May carrots, may onion, may pork, lahat ng sahog nandito. Kompleto lahat, ang galing niya. Oo nga. Buti naman masaya ka, kawash na. Okay. Ayos. 3 tao na lang. Wala nang problema. Pipilan na rin ako dahil konti na lang kayo. Ano? Ang hirap na nga ng sitwasyon. May nangyari pang ganito. Para sa 3 na nga lang to, tapos may dumagdag pa. Wala na ako iba magagawa kundi pagkasyahin to sa 4. Okay, solved na ang problema. Maraming salamat, Yuzo. Sa wakas, natapos din. Alam mo ba na hindi halata na may napagplanuhan ka na para sa mabagay na gaya nun? Ang galing mo! Ganun ba? Yung iba nga, hindi maisip yun eh. Tara, kumain na rin tayo. Ay, ingat ka. Sige tayo bukas. Yuzo, gusto mo ba pumunta doon sa video shop doon sa harap ng train station bago tayo umuwi? Yung bagong bukas na video shop ba yun? Oo, balita ko, napakadami daw videos at comics doon. Dami pagpipilian. Okay. Magpapaalam lang ako, ah. Okay. Nako, iho, hindi gumagana yung phone na yan. Ba? Thank you po. May problema ba? Hindi daw gumagana ang phone na yun. Ha? Okay. Sa ganitong klase ng situation, mas maigi kung pipila ng fork style. Ano yung fork style? Dapat meron lang isang pila, tapos yung nasa unahan ng pupunta sa booth na unang mababakante. Okay, dito ko sisimulan ng pila. Ayos! Iba ka talaga, Yuzu! Miss! Miss, excuse me po, hindi po gumagana yan. Oh, ganun ba? Salamat ha. Buti na lang sinabi mo. Welcome. Dito ang pila, tama ba? Opo. Ang galing naman. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring to. Bakit tumumula mukha mo? Wala. Asar, wala sa tamang pila si Manong. Wala pa siya mata at hindi niya nakikita ang fork style na pila. Parang hindi ka nakikita ng mamang yun ah. Gumawa pa siya ng sarili niyang pila. Oo nga eh. Nakakainis sa mga ganyang klase ng tao. Para silang walang modo. Sabihin mo sa kanya, pumila na maayos. Dapat pagsabihan mo siya. Mali siya, di ba? Oo nga eh. Sabi! Gagawin ko na. Teka, paano ko naman sasabihin sa kanya? Excuse me po, doon po kasi yung pila. Ganun na lang. Hindi ko naman siya pwedeng pagalitan habang naririnig ng ibang tao. Yuso, ano pa ginagawa mo? Wala naman. Kung titignan mo yung pila, dapat yung babaeng nakapila sa likod ko magsasabi sa kanya. Hindi. Ako nakapansin nito, kaya ako ang dapat magsabi. Okay. Yuso, tutunga nga ka na lang ba dyan? Okay, sasabihan ko na siya. Pero teka, kung pagsasabihan mo siya sa dapat niyang gawin, alam ba naman niya kung ano yung fork style ng pagpila? Mukhang problema nga yun. Mukhang wala talaga siyang manners. Mukhang hindi siya madaling makaintindi. Eh paano kung habang nag-uusap tayo dito, ang taong yan pa ang mas mauunang gumamit ng phone? Nakakainis yun, hindi yun fair sa mga nakapila. Hindi ko hayaan mangyari yun. Kung ganun, dapat na siyang pagsabihan. Ngayon na, lalo lang tayo nagtatagal dito eh. Ha? Ikaw ang magsasabi? Hindi ikaw! Ay, akala ko naman nag-volunteer ka na. Lakasan mo, lo mo. Di ba ikaw nag-suggest ng fork style na pagpila? Dapat magpakalalaki ka na at sabihin mo sa kanya na pumila ng tama. Oo, tama. Correct ka dyan.
Ay, natatakot lang kasi ako na baka mapahiya ako pag hindi niya ako pinansin eh. Dali, Yuso, gawin mo na. Tandaan mo, kakampi mo ang hustisya. Sige, kaya mo yan. Wala nang atrasan. Kailangan ko nang sabihin. Excuse me po! Doon ang pila! Oh? Hindi ka pwede matuwag sa pagkakataon to. Pag kang susuko, kaya mo yan, Yuso. Kailangan ka pong sabihin. Doon po kami nakapila! Ha? Oh, bakante na lahat. Pwede na gumamit. Sige po, sige po. Salamat kasi no. Nagpakahirap ka dahil lang sa wala. Oo. Sige naman, okay lang yun. Sige, ito na tayo. Basta ang importante, nakagamit ang phone yung babae. Masaya na ako doon. Ikaw siguro may crush ka sa kanya, no? Ayan, tapos na. Tumawag ka na sa inyo pagkatapos bumili na tayo ng comic. Okay. Naman, nakakapagod na to. Ayoko na. Ata Shinji! Ata Shinji! Ata Shinji! Ata Shinji! Ata Shinji! Napakaganda ng mga pulang rosas. Napakaganda ang pagmasdan. Ayos! Ayan! Hindi na ito mahuhulog for sure. Ang mag-ina na parehong maparaan! Dito po! Baka maubusan kayo! 50% off ang lahat ng ladies bag na yun! Lahat ng branded na ladies bag ay kalahati na lang ang presyo! Bilisan nyo! Ah, Mrs. Tachibana, narinig mo ba yun? 50% off na lang ang lahat ng branded na ladies bag. Ay, tara. Oo ba? Sagad! Sabi! Sabi! Wow! Sabi! Akin yan! Hoy! Mrs. Mitsushima, tingnan mo, ang ganda, no? Oo, at ang elegante pang tingnan. Pero, masyado yata mahaba yung strap. Oo nga, no? Subukan mo i-adjust yung strap sa ibang butas. Pero ito na yung huling butas, eh. Wala na to iiksi pa. Ay, sayang naman. Ang ganda pa naman ng style nito. Oo nga, pre-remedyohan ko lang to ng konti, tapos ayos na. Paano yun? Daragdagan ko na isang butas para i-adjust yung strap. Ha? Nagamit lang ako ng isang matulis na bagay para butasan ng strap at i-adjust ito na ang tama. Seryoso ka? Bubutasan mo ang bag na branded? Magawa ko na lang na paraan. Sayang naman kung hindi ko itong bibilhin dahil lang mura na lang. Mrs. Tachibana! Maraming salamat po. Mrs. Tachibana, bubutasan mo ba talaga ang bag na yan? Siyempre naman. Kahit anong bagay, kayang-kaya kong remedyohan. Diyan ako expert. Dito na nga. Magiging sakto na ang haba ng strap nito. Iba na talagang maparaan. Woo! Oh! Oh! Mama, tignan niyo po ito. Oh! Ano ba ginagawa niyo? Oh? Oo, nabili ko kasi ng sale ang bag na to, pero masyadong mahaba ang strap. Ganito kahaba yung sobra. Over naman ang haba niyan. Parang latigo nga sa haba eh. Look! Umahampas nga sa akin, oh! Patingin po. Hindi niyo kasi tinignan na mabuti at basta niyo na lang binutasan. Kung paano lang kasing ginawa niyo pag-repair eh. Akin na yan!
Huwag mo nga akong pangunahan. Pagkatapos kong remedyohan to, sakto ng haba nito. Ano pong niremedyohan nyo? Dahil nakakaistorbo ang super-duper long strap, ang kailangan lang gawin ay, ganito lang. Oh, sige, teka lang. Pangit. Pinulupot ko na lang. Lalo pumangit. Hindi gumamit ang patali. Yak, taga-bundok. Di bali na. Tsaka na lang ulit. Okay, ano yun? Po? Di ba may sasabihin ka sa akin kanina? Opo, meron nga. Tingnan niyo tong blouse na to. Ang cute po, di ba? Nabili ko super sale. Parang sobra namang haba ang sleeves. Yun nga din yung napansin ko dito eh. Pero hindi naman problema yan. Ginawan ko na rin kasi ito ng paraan. Ito po, tinupi ko na yung manggas para maging maiksi. Ayan, may double sleeves na ako. Ang ganda. May pa-double sleeves ka pa. Pwede na po itong pagtsagaan. Pwede na. Sira ka talagang bata ka. Kung ano-anong kalokohan naman kasi ang nasa isip mo eh. Oo nga, no? Kung aayusin natin yung gamit ang glue, baka magmukhang double sleeves nga. Megan, subukan natin. Baka gumana. So, hindi na kailangan natin putulin pa yung manggas. Oo, that's it! Ganun na nga. Gawin na agad yan bukas. Don't forget, ihanda yung glue. Ayos! Hilig ko talagang remedyohan ng anumang gamit. Gaya nito, kailangan ko din pag-isipan ng maigi kung ano dapat gawin sa bag ko. Magagawan pa po yan ng paraan. Oo nga. Ganito na lang kaya ang gawin natin dito. At ganito naman po ito. Ay, talaga naman. Ano bang iniisip na mag-inang yun? Ang slow ko naman. Experience. Paano ko kaya basahin to? Tingnan ko nga sa dictionary. Mula sa letter E. Dumudulas ang kamay ko. Okay, ganito na lang. Tikit-tikit yung papel. Hindi ko mapaghiwalay. Ang hirap namang ilipat ang dictionary dun sa page na kailangan kong buksan. Alam ko yan. Pag medyo gusot nga ba ng pages gaya nito, mas madali na itong ilipat. Kung ganon, ang letter E ay... Ayan, ang bilis! Ayos, isa akong genius! Ang galing ko, no? Naisip ko yan! Oo nga, kung lahat ng page lalagyan ko ng konting gusot, mabilis ko na ito maililipat sa susunod! At kung mas mabilis ilipat yung mga page, mas mabilis din ako makakapag-aral! Ate, Ano yun, Yuzu? gusto ko kasing humiram sa'yo ng dictionary kaya pumasok ako sa kwarto mo. Pumasok ka doon nang hindi ka man lang nagpapaalam? Ate, ano ba nangyari dito? Gusto ko kasing mailipat ng mas madali yung pages ng dictionary kaya ginusot ko lahat. Tapos naging ganito ang itsura. Ha? Hindi na nga flat to eh. Ang hirap mo talagang bata ka. Kung ganito ka pala dictionary, paano mo ito malalagay sa bag mo? Alam ko na. Ano kaya kung lagyan ko ng tali dito? Ano, okay na? Oo nga, Megan. Tama yan. Nakakabit pa yung tali. Ibuhol natin ganito, ha? Mukhang pwede po yan. Ano kaya kung dito naman? Oo nga. Bahala sila. Pareho naman sila maparaan. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ayon sa pinakahuling balita, ang susunod na episode ng Ata Shinchi ay nasaan na yung fireworks. At sa tahanan naman ng pamilya Tachibana, si Yuzu paghating gabi. At marami pang iba. Pangalagaan yung kalusugan nyo, ha? Para hindi kayo magkasakit sa summer. Sige,